Ngayong gabi, ang ating pag-aaralan, pag-asang lugar na inihanda para sa mga maliligtas. Pag-asang lugar na inihanda para sa mga maliligtas. Paano nalaman ito? Paano naisulat at paano ito nakita at pinahawakan ng mga lingkod ng Diyos kasama ng mga nakikinig? Ating tutunghayan ang aklat ng Apokalipsis na merong ipinahayag ang ating Panginoon sa kanyang lingkod na si Juan. Ano ang kanyang pinahayag? Ano ang kanyang pinakita? Okay, ating susundan. Apokalipsis chapter 21 verses 1 hanggang 4. Apokalipsis 21, 1 hanggang 4. Ganito po ang nakita ni John, ipinahayag ng Biblia, ipinakita ng Panginoon para lalong tumibay ang pananampalataya at pagtitiwala ng lahat ng mga tagasunod at tao mismo ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, at nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, ang dagat ay wala na. Ipinakita mismo ng ating Panginoon kay John para kanyang itala ang mga bagay na nakita niya doon sa sangkalangitan na ipinakita mismo ng Diyos nang sabi niya ay narito ang isang bagong langit, isang bagong lupa na siyang inihanda ng Diyos at ang dagat ay wala na. Imagine ninyo, 3/4 ng tubig, 3/4 ang tubig dito sa mundo. 1/3 lang yung lupa. Isipin niyo kung wala ng dagat, gaano kaluwag ang sanlibutan. Kaya nga ang sabi ng tala, ang dagat ay wala na. Bakit? Natuyo ito sa pamamagitan ng apoy. Mamaya malalaman natin. Verse 2 ang sabi diyan, at akong si Juan, nakita ko ang banal na lungsod, a holy city. Ang sabi sa English translation, isang banal na lungsod, a holy city, na siyang tahanan ng mga maliligtas, doon pumupunta upang sumamba sa ating Panginoon sa bagong langit at bagong lupa na lilikahin ng Diyos. Ipinakitang maliwanag ito ng Panginoon kay John para maitala sa Biblia, para lalo tayong magkaroon ng isang matibay na pananalig at pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi pa diyan, ang bagong Jerusalem na bumababang mula sa Diyos na buhat sa langit, ito ay inihanda na katulad ng isang babaeng ikakasal na ginayakan para sa kaniyang magiging asawa. Again, symbolical ulit ang sinabi ng Panginoon. Inihalin tulad niya ang kaniyang holy city sa pamamagitan ng isang kasintaang babaeng ikakasal upang salubungin ng kasintaang lalaki na siyang mapapangasawa niya. Kaya nga, magkasama sila pagdating doon sa bagong langit at bagong lupa. Verse 3, ano ang sinasabi? Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit. Ang sabi ni John, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit. Sinabi nito, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Kaninong tao? Yung mga taong ligtas, yung mga taong nagpasakop sa Panginoon. Ang sabi diyan ay kasama ng Diyos, siya ay mananahang kasama nila, sila ay magiging mga tao niya, ang kanilang Diyos mismo ang sumasa kanila, at siya ang kanilang magiging Diyos. Wow! Napakasarap na makita ang ating mahal na Panginoon. Ngayon pa lamang tayo'y nananabik na sa kanyang pagparito. Paano pa kaya kapag nakita na natin ang ating mahal na Panginoon? Ang last verse, ang sabi diyan, sa verse 4, pupunasin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Mawawala na ang kamatayan, ang pagtangis, ang pagiyak o ang kabalisahan,
ang mga bagay sa nakaraan ay lumipas na. Bakit? Sapagkat tayo'y binago ng Diyos. Ang mga bagay na nakaraan ay inalis ng Diyos para malubos ang ating katuwaan at kagalakan sa langit kasama ng ating Panginoon. Ipinakita mismo ito ng Diyos para magkaroon tayo ng pag-asa sa kinabukasan sa lahat ng makakarinig at makakabasa ng nakita ni John sa aklat ng Apokalipsis para lalo tayong magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Ngayon ang tanong, ano ang magiging bunga kung mananatili tayo tapat hanggang wakas sa Diyos? Ano daw ang magiging bunga nito? Pag tayo nagpasakop at patuloy na nagtapat sa Panginoon. Ang sabi diyan, una, ang Diyos mismo ang magbabago sa atin. Babaguin tayo ng Diyos ang ating mga katawan. Babaguin ito ng Diyos. Ano sabi ng mga talata? Sa aklat ng unang Korinto, chapter 15, 52 and 53. Ang inihandang langit ng Diyos, tatahanan ng mga banal, kinakailangan ang tatahan doon ay mga bago din. Katulad ng ating napag-aralan ng isang gabi, kinakailangan maging bago tayo para ilagak sa atin ang bagong katotohanan at mananatili tayong magkasama hanggang wakas. Kaya nga ang sabi ng Biblia, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan, ibig sabihin ng may kasiraan, yung merong karamdaman, yung merong kamatayan, yung merong nabubulok na katawan, kinakailangan ito'y mabago. Ang disenyo ng Diyos at ang plano ng Diyos para sa atin, mabuhay tayong magpawalang hanggan na walang kasalanan. Subalit, naputol ito, dala ng kasalanan, at ang tao ay kinakailangang mamatay. Subalit, salamat sa Panginoon na dahil sa kanyang pag-ibig, tinubos tayo sa kamatayan. At nung tayo tubusin ng Diyos, ang kailangan lamang nating gawin, manampalataya. Ang kailangan lamang nating gawin, sumunod sa Diyos. Ang kailangan lamang nating gawin, magpasakop sa Diyos upang tanggapin ang kanyang nagliligtas na biyaya. Bukas, meron tayong kinabukasan sapagkat ang pag-asa inila ng Diyos para sa lahat ng tatanggap sa Kanya. Kaya nga sabi niya, babaguhin ang ating katawan. Itong katawang may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan. At magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ito ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang ating katawan ay papalitan ng glorious body, ang sabi ng Biblia. Kung paanong mabuhay na maguli ang ating Panginoon, ganun din ang magiging katawan natin. Pangalawa, anong magiging bunga kung tayo mananatiling tapat sa Panginoon? Hindi lamang babaguhin ang ating katawan, kundi ang sabi diyan, makakasama ang Diyos at atin itong makikita, personal, ang ating mahal na Panginoon. Kung inyo kayang makita ng personal ang mga iniidolo nyo at mga katabi ninyo, partikular sa ating mga kadalagahan, di ba anong tuwa ang ating mararanasan? Siguro maglulundag tayo sa tuwa kapag ating nakita ng personal ang ating iniidolo. Ganon din sa ating mahal na Panginoon. Nang sabi, ang magiging bunga kung mananatili tayong tapat sa Diyos, makakasama at makikita natin na mukhaan mismo ang ating Panginoon. Ang sabi ng talata, Apokalipsis chapter 21 verse 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at ang sabi pa dyan, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila, at magiging Diyos nila, at makikita nila ang kaniyang muka. Ito ang nakita ni John. Kaya nga't si John ay kanyang itinala ang mga talatang ito sa aklat ng Apokalipsis para magkaroon ng kagalakan ang mga taong bumabasa at nakakarinig sa mga talatang ito sapagkat ito'y sinalita ng Panginoon, mangyayari nga kung tayo magiging tapat. Subalit kung tayo ay magwawalang bahala sa isang katotohanang inihahayag ng Diyos
ang isang pribilehiyong ibibigay ng Diyos para sa atin ay hindi natin tatanggapin sabagat hindi natin makikita ang ating Panginoon. Wow! Pag nakita ko ang Panginoon, pag nakita ko ang Panginoon at ako'y naligtas, tatanungin ko siya ng maraming tanong at talaga namang sasagutin ito ng ating mahal na Diyos. Pangatlo at ang panghuli ang sabi diyan, kung tayo mananatiling tapat hanggang wakas, hindi lamang babaguhin ang ating katawan, hindi lamang natin makakasama at makikita ng mukha ng Diyos. At ang pinakamahalaga sa lahat, samantalang tayo narito sa lupa at nagpasakop sa Panginoon at tinanggap natin siya sa ating buhay bilang ating personal na tagapagligtas, ang sabi diyan, may tatala ang ating mga pangalan saan? Sa aklat ng buhay. Hindi sa aklat ng kamatayan, kundi sa aklat ng buhay, sapagkat tinanggap natin ang Panginoon, once natin tinanggap ang Diyos, at tayo nagpasakop sa Kanya, inayaan natin siyang mabuhay sa atin. Kapatid, kaibigan, ang ating pangalan, itatala sa aklat ng buhay, upang makasigurado tayo sa kaligtasan, para pagpanhik natin sa langit, nakatala na ang ating pangalan, at tayo ligtas na. Hindi kay Peter, kundi sa ating Panginoon. Makikita nating nakatala ang ating pangalan sa aklat ng buhay na nagtatala, walang iba, ang mga anghel na siyang pumapatnubay sa atin. Lahat ng ating mga ginagawa samantalang tayo narito sa lupa, itinatala nila ang lahat ng ating mga ginagawa. Kaya wala tayong may dadahilan, wala tayong may lilihim sa Diyos. Sapagkat meron tayong guardian angel na nagtatala ng lahat ng mga bagay na ginagawa natin dito sa ibabaw ng lupa. At kapag tayo humarap sa Diyos, makikita natin ang mga bagay na ginawa natin. Kaya wala tayong may tatago, wala tayong may lihim. Kaya nga, kung tayo magtitiis hanggang wakas, ang sabi dyan ay may tatala ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Ang sabi ng talata, at ang sino mang hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon saan? Saan daw itatapon? Ang sabi dyan ay sa lawang apoy o impyerno na mangyayari pa lamang kapag dumating na yung paghatol ng Diyos. Sa ngayon, wala pa. Sabay-sabay yan pagdating ng paghukom ng Diyos. Dalawang bagay yan. Naghanda ng tahanan ng Diyos para sa mga magtatapat, magtitiis, tatanggap sa Kanya. Pagdating ng ating Panginoon, dadalhin doon upang hindi sila makasama at makaramay sa paghatol ng Diyos. Saan? Sa lawang apoy na sinasabi ng Biblia, sapagat ang kanilang mga pangalan ay hindi naitala sa aklat ng buhay. Kaya nga sabi pa ng talata, ang makakapasok lamang doon, saan? Sa inihandang langit at inihandang tahanan ng Diyos, yaong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kapatid, kaibigan, gusto mo bang maitala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay na may hawak ang ating mahal na Panginoon? Bakit hindi natin papasukin sa ating puso? Bakit hindi tayo magpasya ng personal? Kapag tayo nagpasya ng personal, ang ating buhay, ang ating pangalan ay itatala sa aklat ng buhay para ang pag-asa sa kinabukasan mapapasa atin sapagkat mismo tayo ay nagpasakop sa Panginoon. Ang pinakamahirap gawin ng isang tao o nating tao ay ang magpasakop sa Panginoon. Ang magdesisyon na tanggapin siya bilang ating personal na tagapagligtas. Ang gawing Panginoon ng ating buhay. Kasi ang gusto natin, ang magiging Panginoon ng ating buhay, mismo tayong sarili. Gusto natin kung ano yung magustuhan natin ay gagawin natin. Yun ang ating likas. Sumalit gusto ng Diyos na tayo baguhin niya sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sumalit kung hindi natin papapasokin sa ating puso, paano nga magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay? Sinisikap natin magbago, pero hindi natin magawa. Bakit?
sapagat walang kapangyarihang mamamalagi sa ating buhay para tayong magtagumpay. Hanggat tayo makasalanan pa, hanggat tayo nasa kadiliman pa, tanggapin natin ang Panginoon, sapagat kailangan natin ng Diyos na siya magbabago sa atin. Huwag natin gawing katwiran pag mabait na tayo, doon tayo lalapit sa Panginoon. Huwag natin sabihin kapag tayo ay hindi na nakakagawa ng kasalanan. Huwag natin sabihin na kapag nahinto ko na ang aking mga bisyo, doon ako lalapit sa Panginoon. Hindi natin magagawa yon. Hanggat may bisyo tayo, hanggat makasalanan tayo, higit natin kailangan si Kristo, sapagat siya ang katulong natin para tayo makapagbagong buhay at makapagdesisyon na tanggapin at papasukin sa ating puso para maitala ang ating pangalan sa aklat ng buhay na hawak ng kordero na siya magbibigay ng bagong buhay para sa atin. Kaibigan, kumusta kayo? Ang ating Panginoon ay patuloy na tumutuktok sa ating puso. Ano ang gagawin ng Panginoon sa kanyang pagparito? Ano ang gagawin ng ating Panginoon? Ang sabi ng aklat, ang sabi ng Matthew chapter 16 verse 27, sapagat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayon ang sabi diyan, bibigyan ng tao ayon sa kanyang mga gawa. Ang pagparito ng Panginoon sa kanyang kalawang pagdating ay ibibigay niya kung anong nararapat para sa atin. Ang lahat ng mga tao na nagpasya, ibibigay ang gantimpala ng Diyos saan? Sa buhay. Ang lahat ng mga tao nagwalang bahala sa katotohanan, itinanggi, itinakwil ng Panginoon sa pamamagitan ng hindi pagpapasakop sa Kanya, ibibigay din ang gantimpala ng Diyos. Gantimpalang kasama nangahatulan ng Diyos. Yun ang nakakalungkot na karanasan. Hanggat may pagkakataon, hanggat may panahon, atin pong tanggapin ang ating Panginoon. Hindi magluluwat, darating ang Diyos. Hindi magluluwat, darating ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi pa diyan, gigisingin niya ang mga patay upang makasama niya doon sa langit na bayan. Anong sabi pa ng aklat ng Matthew 13:49? Lalabas ang anghel o ang mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matuwid. Ito ang gagawin pa ng ating mahal na Diyos. Kanya utusan ng kanyang mga anghel na kasama niyang sabi niyan, ihiwalay ang mabuti sa masama. Sabagat hindi po pwedeng magkasama yon pagdating ng ating mahal na Panginoon. Unang Tesalonica 4:17, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo, magpakailan paman. Pagdating ng Panginoon, ibibigay ang gantimpala sa lahat ng mga tao, ayon sa kanilang mga gawa. Ang mga anghel ay pagbubukurin ang mabuti at saka ang masama. Ang mga inabutang buhay ng Diyos, ihiwalay din ang mabuti at masama. Sabagat pagparito ng Panginoon, meron pa rin siyang aabuting mga buhay na nag-aantay sa ating mahal na Panginoon. Hindi lamang yung mga ibabangon mula sa mga libingan, kundi kasama ng mga buhay na inabutan ng ating mahal na Diyos. Ano ang gagawin ng Diyos sa mga hindi nagsikilala sa Kanya? Ano ang gagawin ng ating Panginoon? Ang sabi ng aklat ng Kalawang Tesalonica, chapter 1, verse 8, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Hesus. Napapatayin ng Panginoong Hesus ng hiningan ng kanyang bibig at sa pamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Kinakailangan yun. Bakit? Sapagat kundi gagawin ng Panginoon ang mga bagay na yun, magpawala hanggang hirap ang mararanasan ng mga tao na hindi nagsikilala sa Kanya. Kaya nga tuhukuman na ng Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig, gusto niyang matapos na ang paghihirap ng mga tao kahit hindi nila binitawan ang kasalanan.
Sa kabila ng paghuhukom, nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Tatapusin ang kahirapan sa pamamagitan ng paghuhukom ng Diyos. Kaya nga, sabi pa ng Biblia sa aklat ng Jeremias 25:33, at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yon, kailan yon? Sa kanyang judgment, sa kanyang ikalawang pagparito, para dali ng mga banal sa langit, kasabay ng paghuhukom sa mga tao na hindi nagsikilala sa kanyang ebanghelyo at hindi tinanggap siya sa kanilang mga buhay. Malinaw na sinasabi ng Biblia, malinaw na ipinakita ng Diyos kay John para lamang ating maunawa ang lubos ang katotohanan na pagdating ng panahon, mayroong pag-asa. Subalit kung magwawalang bahala ang bawat isa, hindi natin masisisi ang Panginoon. Sapagat walang ibang pagnanais ng Diyos kundi iligtas ang isang kaluluwa na naandun sa dilim. Subalit kung ayaw niya magpaligtas sa Panginoon, walang magagawa ang Diyos. Sapagat hindi tayo kinreate ni God para mga-robot, kundi kinreate tayo ni God na mayroong karapatang pumili at magdesisyon sa atin. Kaya nga ipinapakita ng Diyos ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap, ang lahat ng tatalima, ito ay ibibigay ng Diyos. Itong gantimpalang ibibigay ng Diyos. Sa lahat ng mga tumalikod sa Kanya, ito rin ang mangyayari sa kanila. Kaya nga, ang pagpili ay nasa atin. Naglaan ng Diyos ng isang napakagandang sangkalangitan para magkaroon ng 1,000 taong bakasyon ang mga banal na maliligtas. Sa ikalawang pagparito ng Panginoon, ang matuwid na buhay, aakyat sa langit. Ang matuwid na patay, nabubuhay ng Diyos, kasama ng mga buhay, ay aakyat magkakasama sa langit, sapagkat kinakailangan silang dalhin sa langit, sapagkat sila nagtapat hanggang wakas para makasama ang Panginoon. At ang masasama ay papatayin. Ang lahat ng mga hindi nagsitanggap sa Kanya, ang lahat ng iyon ay hahatulan ng Diyos. Sapagkat sila na hindi nagsikilala sa Ebanghelyo ng katotohanan. Susunod, mga tanong, ano ang gagawin ng Diyos sa kasalanan at sa mga ibinungan nito? Ano ang gagawin ng Diyos kay Satanas? Dito natin makikita kung paano ahatulan ng Diyos si Satanas at lahat ng naniwala sa Kanya. Ang sabi ng talata, Apocalypse chapter 20 verse 1 and 2. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. At ang sabi pa dyan, at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon, at siya'y ibinulit sa kalaliman at sinarhan at tinatakan nito sa ibabaw niya. Ipinakita ng Panginoon, nakita ni John kung paano tatapusin ng Diyos ang kasalanan, maging ang may gawa ng kasalanan walang iba kundi Satanas, na ang sabi niya, siya'y sinunggaban ng isang anghel ng Diyos. At pagkatapos ay ikinadena siya, tinakpan at sinarhan para hindi na siya makapandaya hanggang maganap ang 1,000 taon. Gaano kahaba ang 1,000 taon? Marahil sa atin ay matagal, pero sa mga maliligtas ay parang isang araw lamang ang 1,000 taon, sapagkat lulubusin ng Diyos ang kaligayahan at katuwaan sa lahat ng mga maliligtas. Pwede bang gapusin si Satanas? Merong sinisimbolohan ang sinasabi diyan. Si Satanas, pagdating ng ating mahal na Panginoon, ang lahat ng mga banal na maliligtas ay dadalhin sa langit. Bubuhay ng mga banal kasama ng inabutang banal, magkakasama ang dadalhin sa langit. Ang mga masamang inabutan ay mamamatay lahat. Ang sabi pa ng aklat ng Jeremias, mula sa isang dulo hanggang sa isang dulo, hindi sila tataghuyan, hindi sila ililibing. Sila'y magiging pataba na lamang sa lupa, at ang sanlibutan ay mawawalan ng tao. Iyon ang ibig sabihin
ng talata na iginapos si Satanas para siyang nakagapos. Wala siyang matutukso, wala siyang malilinlang. Sapagat wala nang isa man tao sa sanlibutan, sapagat dumating na ang paghatol ng Diyos, ang mga banal ay sama-sama sa langit. At ang lahat ng hindi nagsikilala sa Panginoon, sama-sama sa libingan. Anong gagawin ng Diyos sa kanila? Ano ang magiging anyo ng sanlibutan kung magkagayon? Inyong nai-imagine mga kapatid, ang mga bagay na mangyayari sa kinabukasan at sa hinaharap. Kung ganito ang paglalarawan ng Biblia at sinasabi ng Biblia, inihahayag ng Biblia, isipin ninyo mabuti, imagine ninyo mabuti yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Pagparito ng Panginoon, ang lahat ng mga tao ay ibibigay ng Diyos ang kanilang reward. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya, nagtapat hanggang wakas, ang magiging bunga niya, ang sabi, dadalhin sa langit at doon makakasama ang Panginoon. Lahat ng mga hindi nagsigilala sa Kanya at nagwalang bahala, magkakasama silang mamamatay sa sanlibutan na ito at ang sanlibutan ano magiging anyo? Ang sabi ng aklat ng Genesis chapter 1 verse 2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, madilim, magulo. Ang sabi pa dyan, si Satanas ay nagagapos ng tanikala ng kadiliman sa isang malagim at walang taong mundo sa loob ng 1,000 taon. Isipin ninyo mga kapatid, 1,000 taon na walang taong matutokso siya, samantalang ang banal na mga kasama ng Diyos ay patuloy na nagsasaya sa sangkalangitan kasama ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi pa ng Jeremias, aking minasdan ang lupa at narito sira at walang laman, at ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok at narito nagsisiyanig, at ang lahat ng mga burol ay nagsisiin dayon. Ako'y nagmasid at narito walang tao, at ang lahat ng mga ibon sa impapawid ay takas. Ako'y nagmasid at narito, ang mainam na parang ay ilang, at lahat ng mga bayan niyon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. Paano kumamanayan ng lupang ito kung ganon ang kasiraan niya? Paano kumamanayan ng mga maiiwan dito kung lahat ay giba at sira? Ihintayin ko na munang matapos ang bakasyong ibinigay ng Diyos bago ko tahanan ang inandang bagong langit at bagong lupa para sa mga banal. O kapatid, kaibigan, hindi natin mamanayin ang sirang sanlibutan na ito. Mamanayin natin ang bagong lupa at bagong langit na lilikhain ng Panginoon. Sa panahon ng milenyo, sa panahon ng 1,000 taon, ayon sa ating pinag-aaralan, ang mga matuwid, ang mga banal, ang mga ligtas, nasaan? Nasa langit. Ang mundo ay malagim at walang tao. Anong kasunod? Ang katanungan pangkasunod ay narito. Pagkatapos ng 1,000 taon, ano ang susunod na mga mangyayari? Anong susunod na mga mangyayari? Ating nakikita ang sunod-sunod na mangyayari sa panahon na pagparito ng Panginoon. Hindi may kakaila, hindi mapapasinungalingan, sapagat ipinakita ito ng Panginoon kanino? Kay John. Anong ginawa ni John? Itinala ni John para ating mabasa at mapag-aralan at marinig ang isang katotohanan na mayroong pag-asa sa kinabukasan. Na ang pag-asang ito ay kinakailangan magpasakop sa Panginoon, ating buksan ang ating puso, papasukin mismo ang Diyos, panatiliin natin sa ating puso hanggang sa'y dumating sa ikalawang pagkakataon, at kapag inabutan tayong tapat hanggang wakas, ang bunga nito, makikita natin ng Diyos. Ang bunga nito, babaguhin ang ating katawan. Ang bunga nito, mismo ang Panginoon, ang kasama natin sa kahariang inihanda niya sa sangkalangitan. Pagkatapos ng 1,000 taon, anong sabi ng Biblia? Apocalypse chapter 20 verse 7 and 8. At kung maganap na ang 1,000 taon, ang sabi ng Biblia, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa. Verse 5,
Sino yung mga tutuksoin niya ulit? After 1,000 years. Kanina ang sabi natin ay walang tao, walang matutukso sa loob ng 1,000 taon. After nung 1,000 years, anong kasunod na mangyayari? Ang sabi dyan, kakalagan si Satanas. Ibig sabihin, meron ng makakasama siya. At ang makakasama niya ay patuloy niyang dadayain at tutuksoin. Sino-sino yung mga yon? Ang sabi diyan sa aklat ng Apocalypse 20 verse 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ang hindi nakasama sa unang pagkabuhay na maguli, sila yung bubuhay ng Diyos. Sila yung makakasama ni Satanas. Yun ang tutuksoy ni Satanas. Yun ang lilinlangin ni Satanas. Lahat ng mga taong hindi nangaligtas, uhukuman sila ng Diyos sa pamamagitan ng ikalawang pagkabuhay na maguli na ating sinabi ko sa inyo nung unang pag-aaral natin. Ito ang ikalawang pagkabuhay na maguli. Bubuhayin sila para sa isang kapahamakan. Ibig sabihin, yung judgment ng Diyos ay Kanya nang ibubuhos. Pansinin ninyo, sa loob ng 1,000 taon, ito yung unang pagkabuhay na maguli. Sino yon? Ang bubuhayin ay yung mga banal. Bakit sila bubuhayin? Sapagkat kailangan silang dalhin saan? Sa langit. Para doon ay pansamantala muna maniniraan doon sa loob ng 1,000 taon. Kung ating pag-aaralan yan, mga kapatid, marami tayong gagawin sa loob ng 1,000 taon sa langit. Maaaring may lalapit sa atin. Kapatid, salamat. Nang dahil sa iyong pangungulit, narito ako sa langit. Salamat, kaibigan. Nang dahil sa iyong pag-imbita sa akin, sa idinaos na malaking pangaral, sa loob ng Manila Central Church of Seventh Adventist, narito ako ngayon, ligtas, kasamang Panginoon. At ang ini-expect natin na sana'y nandoon, ay wala. Bakit wala kaya doon yung aming preacher? Bakit wala doon si Brother Batu? Bakit wala doon yung nangangaral? Tatanungin niyo sa Panginoon. Ipapakita ngayon ng Panginoon kung bakit hindi naligtas. Ganun ang gagawin sa sangkalangitan na pagdadalan sa atin ng Panginoon. Bakit? Para malubos ang ating iniisip para sa atin. Kung bakit may mga katanungan pa at pag nalubos na, ang lahat ng mga bagay nito, aalisin ng Diyos ang mga bagay nung nakaraan at ang Diyos mismo ang makakasama natin. Pagkatapos ng 1,000 taon, ang sabi diyan dito sa dulo, ito yung ikalawang pagkabuhay. Ano yung ikalawang pagkabuhay? Bubuhayin sila para sa kapahamakan. Dalawang klase ng pagkabuhay na maguli. Pagkabuhay na maguli sa buhay at pagkabuhay na maguli para sa paghatol. Ito yung sinasabi ng aklat ng John chapter 5, 28 and 29. Dalawang klase ng pagkabuhay na maguli. Ang lahat ng mga nagsitalima sa Panginoon, ang lahat ng tumanggap sa Panginoon, inabot man sila ng kamatayan, pagdating ng Panginoon, ang sabi diyan, bubuhayin silang muli ang unang pagkabuhay. Lahat ng hindi tumanggap sa Kanya, nagwalang bahala samantalang merong panahon at merong oras pa, bubuhayin din sila. Subalit bubuhayin sila saan? Sa ikalawang pagkabuhay, kung paano sila ihahatulan ng Diyos. At sa pagkakataong ito, bababa ang bayang banal, ang sabi ng talata sa aklat ng Apocalypse chapter 21. The Holy City, ang sabi diyan, Apocalypse 21 verse 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na handang gaya ng isang babaeng kasinta na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At ang sabi pa diyan, ang Holy City, a New Jerusalem, na siyang bababa na ang sino man na makapasok doon ay hindi na makakaranas ng kamatayan, ng dalamhati, ng hirap, ng pagtangis pa man, sapagat ang mga bagay nung una ay naparam na, at ang Diyos ang papahid sa ating mga luha, ang sabi ng mga talata. Wow, kapatid, kaibigan, nananabik na ako na sana'y dumating na ang panahon na yon para makita ko ang aking tagapagligtas, ang aking Panginoon na siyang namatay dahil sa akin. Nananabik na akong makita siya para malubos ang aking kagalakan. Kaya nga ang gagawin ni Satanas, ang gagawin niya,
ang sabi diyan, kanilang kukupkubin ang bayang banal. Dadayain niya ang lahat na nabuhay na maguli para sa kapahamakan. Na ang sabi ni Satanas, dapat atin yon ang Holy City. Dapat atin yon. Dapat tayo nasa loob, hindi sila. Kaya nga ano sinasabi ng talata? Sa aklat ng Apocalypse 20 verse 9, at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. At anong nangyaring kasunod? Ang sabi ng talata, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Ito ang ikalawang kamatayan na bunga ng kasalanan. Kaya nga sabi ng Apocalypse 20:14, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid saan? Sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Impyerno, na kung saan nandoon ahatulan ang mga hindi nangaligtas. Ito ang bunga ng kasalanan na ayaw bitawan ng tao. Gusto ng Diyos na tayo iligtas. Tatapusin ng Diyos ang kasalanan. Susunugin ng Diyos ang kasalanan. Pero kung ayaw nating bitawan ito, pag sinunog ng Diyos ang kasalanan, makakasama tayo. Kapatid, kaibigan, ano ang pangako ng Diyos para sa atin? Ano ang ipinangako ng Diyos para sa mga banal? Ang sabi ng Pedro chapter 3 verse 13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng isang bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Isang bagong langit, isang bagong lupa na tatahanan ng mga banal. Isang bagong langit at isang bagong lupa na siyang inihanda ng Diyos para sa mga maliligtas. Wow, kapatid, ibabalik ng Diyos ang nawalang Eden. Ibabalik ng Diyos ang nawalang sanlibutan na tatahanan ng katwiran sapagat mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak. Gusto niyang makasama tayo, magpawala hanggan. Ang kailangan lamang ay alisin ang kasalanan. At sa pag-alis ng kasalanan, hindi natin binitawan, makakasama tayo sa paghatol ng Diyos. Isang bayang banal na inilaan ng Diyos. Isang bayang banal para sa mga maliligtas. Kapatid, kaibigan, ngayong gabi, ang lahat na nagnanais na makapasok sa bayang banal, sa bayang iniibig, sa isang lugar na inihanda ng Diyos, bakit hindi natin tanggapin ang Panginoon? Bakit hindi natin papasukin ang Diyos sa ating mga puso? Bakit hindi tayo magpasya upang ang ating buhay ay maitala sa aklat ng buhay upang sa pagparito ng Panginoon, makakapasok tayo sa Kanyang kaharian?